Hindi ako naniniwala noon sa mga engkanto. Hindi sa matapang ako. Praktikal lang. Lumaki akong iniisip na lahat ng bagay ay may paliwanag. Kaya nung natanggal ako sa trabaho sa Maynila, tinanggap ko kagad ang mungkahi ni Lia na lumipat kami sa bukid ng pamilya niya sa Visayas. Para sa akin, pahinga yon. Bagong simula. Walang multo, walang kung ano-anong kwento. Lupa lang, araw at trabaho. Pagdating namin doon, parang huminga ang mundo. Mas mabagal. Sa umaga, gigising ka sa amoy ng bagong aning palay at hinog na mangga. Sa hapon naman, tunog ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon. Sa gabi, magluluto kami ni Lia ng adobo sa kalan de kahoy habang pinapanood ang apoy na unti-unting namamatay. Tahimik, payak, parang doon talaga kami dapat mapunta. May isang bagay lang na hindi ko kagad nagustuhan. Kuya Bangis. Sa dulo ng palayan, may isang napakalaking puno ng balete. Hindi siya basta matanda. Parang mas matanda pa sa lupa eh. Ang mga ugat niya ay parang ahas na nakausli sa lupa. Nagkakabuhol-buhol, parang may sariling buhay. Doon madalas tumambay si Mang Isko, ang matandang katiwala ng bukid. Payat, halos wala ng ngipin at laging may ngiting hindi mo alam kung masaya ba o may tinatago. Diyan ba nakatira ang bantay ng lupa? Sabi niya minsan habang nakaupo kami sa ilalim ng kubo. Bantay? Yun ang tanong ko at sabay tawa pa. Kapre! Yun ang sagot niya. Parang normal lang na usapan tungkol sa panahon. Hindi ko napigilan na matawa. Para sa akin, kwento lang yun ng matatanda para hindi pakialaman ng puno. Sabi ko sa sarili ko, masyado na akong matanda para maniwala sa mga ganun. Si Lia hindi sumagot. Tahimik lang siyang nakatingin sa balete. Hawak ang tiyan niya na noon ay bahagya palang bilugan. Unang linggo, wala namang kakaiba. Nag-aayos ako ng bakod, natutong mag-araro gamit ang kalabaw at unti-unting binubuo ang sarili kong pakiramdam ng may silbi. Si Lia naman, mas naging masigla. Parang bumalik sa kanya ang pagiging probinsyana. Palaging nakangiti, madalas tumatawa kasama ang mga pinsan. Hanggang sa isang hapon. Pauwi ako galing sa palayan nang may naamoy akong kakaiba. Hindi amoy kahoy, hindi rin usok ng kalan. Mabigat siya, mapait, parang sinusunog na dahon. O baka naman tabako. Huminto ako at tumingin sa paligid. Wala namang tao, wala ring apoy. Pero nang tumingin ako sa balete, parang doon ang gagaling ang amoy. Tumawa ako ng pilit. Guni-guni lang to. Yan ang bulong ko sa sarili. Baka may dumaan lang na naninigarilyo at alam naman natin ang probinsya ay ganito. Pero kinabukasan, naamoy ko ulit. At sumunod na araw, minsan madaling araw pa lang gigising ako at pakiramdam ko'y may nakatingin sa akin. Paglabas ko ng bahay, tahimik naman ang lahat. Pero ang balete, parang mas madilim kesa sa paligid. Kahit pa, sinisikatan ito ng araw. Isang gabi, tinanong ako ni Lia habang naguhugas kami ng pinggan. "Hoy Marco," sabi niya, mahina lang ang boses. "Naamoy mo ba yun minsan? Parang usok." Napatingin ako sa kanya. Ngumiti ako agad. Sabi ko, imposible yan. Siguro, panaginip lang natin. Hindi ko sinabi sa kanya na naamoy ko rin yun. Ayoko nang dagdagan ang iniisip niya, lalo na't buntis siya. Mas pinili kong isipin na lahat ng ito'y parte lang ng paglipat namin. Adjustments, stress, pagod. Hindi ko alam noon na ang amoy na yun ay hindi babala. Isa pala itong paalaala na bago pa kami dumating, may nagmamay-ari na ng lupang yun. At sa paglipat namin,
May minana kaming hindi namin kailanman hiningi. Habang tumatagal ang mga linggo, unti-unti kaming nagiging parte na ng bukid. O baka mas tama na sabihing unti-unti rin kaming nilalamon nito. Si Leah, mabilis na nakibagay. Araw-araw siyang may kasamang pinsan. Nagtatawanan habang nagbabalat ng mais o naguhugas ng dahon ng saging ng puso. May kakaibang liwanag sa kanya kapag nasa lupa siya ng pamilya niya. Parang mas buo siyang tao dito. Ako naman, tinuruan ni Mang Isko mag-araro gamit ang kalabaw. Mabagal, mabigat, paulit-ulit. Pero may kakaibang saya rin sa pakiramdam na may bunga ang pawis mo. Sa tuwing lulubog ang araw, ramdam ko ang pagod sa buto. Pero ramdam ko rin na kahit paano may direksyon ulit ang buhay ko. Isang gabi ng walang tigil na ulan, nagkayayaan kaming uminom ng kaunting tagay sa ilalim ng kubo. Ang ulan, parang may hinahabol sa bubong. Sunod-sunod ang patak, parang may naglalakad sa itaas. Tahimik lang si Mang Isko nung una. Nakatingin sa dilim kung saan halos na wala nang makita sa balete. Nung napansin niyang nakatingin kami, saka siya nagsalita. Alam mo, Sabi niya, mababa ang boses. ang tatay ko, nakita niya yan. Hindi ko kagad naintindihan kung anong tinutukoy ni Mang Isko. Sabi ko, ang alin ho, Mang Isko? Ang nakatira sa balete. Tumahimik ang lahat. Kahit ang ulan parang humina rin eh. Kinuwento niya kung paanong isang gabi raw nakita ng tatay niyang isang nilalang na nakaupo sa sanga ng puno. Sobrang tangkad daw, maitim ang balahibo at may sinisindihang tabako na parang karaniwang tao lang. Hindi raw to gumagalaw, nakaupo lang, nanonood. Sabi ni Mang Isko, hindi raw lahat ng kapre ay masama. Pero kapag ginulo mo ang puno nila, kapag kinuha mong lupa na hindi mo naman talaga pagmamayari, doon siya nagiging mapaghiganti. Napataas na lang ako ng balikat. Wala naman akong planong putulin ng balete. Puno lang yun matanda, tahimik. Wala akong pakialam doon. Si Leah hindi pa rin nagsasalita. Nagsimula ang mga ingay ilang araw matapos ang gabing yon. Una, mahina lang. Kaluskos sa mga sanga kahit walang hangin. Tapos, may mga gabing parang may tumatawa sa labas ng bahay. Hindi malakas hindi rin malinaw. Paikot-ikot lang. Parang alam kong nasan ka. Isang madaling araw, ginising ako ni Leah. Basa ng pawis ang noo niya. Marco! Yan ang bulong niya sa akin. May nakatingin sa atin. Lumabas ako ng bahay. Dala ko ang lampara. Wala naman ako nakita. Pero sa dilim, sa gilid ng palayan, parang may dalawang pulang tuldok na unti-unting nawala nang tinutok ko ang ilaw. Kinabukasan, napansin kong may bawang na sinabit si Leah sa bintana. Para lang sigurado tayo. Yan ang sabi niya. Pilit na pinapatawa ang sarili. Tinukso ko siya. Sabi ko, masyado lang siyang nanonood ng kwento ng matatanda. Pero sa totoo lang, may parte sa akin na masaya na ginagawa niya ng kahit anong paraan para maprotektahan ang dinadala niya. Si Aling Rosa, kapitbahay naming halos hindi lumalabas ng bahay ang nagdagdag ng takot. Isang hapon, hinila niya si Leah papalapit at may binulong na kinaputla ng mukha ng asawa ko. Pag uwi namin, hindi na mapakali si Leah. Sabi ni Aling Rosa, wika niya, nanginginig ang boses. Ang mga buntis daw tinadalaw. Alam ko na agad ang ibig niyang sabihin. Manananggal. Mga nilalang na naghihiwalay ng katawan, lumilipad sa gabi at hinahanap ang mga sanggol na hindi pa sinisilang. Pinagalitan ko siya. Sinabi kong, huwag kang maniwala sa ganun. Kwento lamang yon, panakot. Pero habang sinasabi ko yon, naalala ko ang pulang mata na nakita ko. Ang tawa, ang amoy ng tabako na paminsan-minsan ay bumabalik kahit walang apoy. Sa gabing yun,
Habang mahimbing ang tulog ni Lia, nakaupo ako sa gilid ng kama. Gising, nakikinig sa bawat patak ng ulan, sa bawat galaw ng dahon. At sa unang pagkakataon mula nang dumating kami sa bukid, tinanong ko ang sarili ko kung talagang kami ang mga bagong may-ari ba ng lupa o kung kami lang ang bagong dinala rito para sa isang bagay na matagal nang naghihintay. Gabi yun na walang buwan. Yung uri ng dilim na parang sinasadya. Walang bituin, walang liwanag, puro anino. Naiwan ako sa labas. Inaayos ang sirang bakod sa may kamiyasan. Tahimik ang paligid pero hindi payapang tahimik ha. Parang may nakikinig sa akin. Habang hinihila ko ang alambre, may narinig akong malakas na pagaspas sa itaas. Hindi tunog ng ibon ha. Masyadong mabigat to eh. Masyadong mabagal. Napatingala ako sa tamang oras para makita ang aninong dumaan sa ulap. At kahit walang buwan, alam kong may humarang sa langit. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Sa pagitan ng mga sanga ng kamyas, may nakita kong hugis ng katawan. Babae ang itaas. Malinaw ang hubog ng balikat. Ang mahabang buhok na humahampas sa hangin. Pero sa ilalim, Diyos ko, wala. Sa halip, may mga lamang loob na nakalaylay, kumikislap sa dilim, parang mga basang ugat. Sa likod niya, bumuka ang dalawang pakpak, malapad at parang paniki. Hindi ako sumigaw. Hindi rin ako nakagalaw. Parang may humahawak sa dibdib ko at pinipisil ito. Naalala ko yung bulong ni Aling Rosa. Ang mga buntis daw. Diyos ko, dinadalaw. Tumakbo ko pa uwi. Hindi ko na inintindi ang mga paakong dumudula sa putik. Hindi ko na naramdaman ang mga tinik na tumatama sa balat ko. Ang nasa isip ko lang, si Lia. Ang tiyan niya, ang batang dinadala niya, ang anak namin. Pagpasok ko sa bahay, mahimbing ang tulog ni Lia. Yakap ang sarili niyang tiyan. Para siyang walang kamalay-malay sa kung anong umiikot sa labas. Nanginginig ang kamay ko habang kinuha ko ang asin at bawang. Isa-isa kong kinalat sa mga bintana, sa may pintuan, kahit sa ilalim ng kama. Hindi ko alam kung gagana ito pero mas natatakot akong wala akong gawin. Maya-maya, narinig ko to. Isang tunog na parang may humahagod sa dingding. Mabagal, paulit-ulit, parang may mahabang bagay na hinahaplos ng kawayan, naghahanap ng siwang. Sumabay ang tunog ng paghinga. Hindi malakas, pero sapat para maramdaman ko na may nasa labas. Kumuha ako ng kandila at sinindihan. Umupo ako sa gilid ng kama, nakatingin sa pader. Doon ko narinig ang mas malinaw na tunog. Parang may straw na kinakaladkad. Sinusubukang sumiksik sa pagitan ng mga kawayan. Nagdasal ako. Diyos ko! Hindi ko alam kung kanino. Hindi rin ako sigurado kung tama ang mga nagsasalita. Basta nagdasal na lang ako. Biglang tumigil ang tunog. Ilang segundo ng katahimikan, tapos isang matining na hiyaw mula sa malayo. Hindi tunog ng hayop, hindi rin tunog ng tao. Isang sigaw na parang galit at gutom na pinagsama. Napabalikwas si Lia. "Marco!" sabi niya habang hinihingal. Maputla ang mukha niya, basang-basa ng pawis ang leeg. "May panaginip ako, parang may dumidila sa tiyan ko." Hindi na ako nagsinungaling. Kinabukasan, agad kaming pumunta kay Mang Isko. Hindi na ako tumatawa, hindi na ako nagbibiro. Kinwento ko ang lahat. Yung anino, yung pakpak, yung tunog, yung sigaw. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos, tumayo siya, mabagal at mabigat. "Namarkahan na kayo," yan ang sabi niya. "Kapag naamoy nila ang takot at dugo, babalik sila." Tiningnan niya si Lia, tapos ang tiyan nito. Sa likod namin, sa direksyon ng balete, dumaan ang hangin at kasama nito ang pamilyar na amoy ng tabako. Noon ko unang naintindihan,
Hindi pala kami basta lumipat sa bukid. Kinikising kami nito sa katotohanan. Ilang araw matapos ang unang pakikita namin sa nilalang sa gabi, sinubukan kong bumalik sa normal. Yun ang ginagawa ko kapag may kinakakatakutan ako. Nagpapanggap na walang mali. Sabi ko sa sarili ko, kung patuloy akong matatakot, lalo lang kaming mahihila sa bangungot na yun. Kailangan namin mag-ayos ng bubong, ng kulungan ng manok, ng lahatan. Kailangan ng kawayan. At ang pinakamalapit na mapagkukuhanan, nasa tabi ng balete. Naku! Huwag ka dyan! Yan ang babala ni Mang Isko sa akin nang makita niya akong may dalang itak. Hiwasan mo ang punong iyan, hay! Hindi ko siya sinagot. Ayokong ipakita na natatakot ako sa isang kwento lang. Puno lang yun. Ugat, lupa, di ba? Pero nang tumama ang itak ko sa isang nakausling ugat ng balete, nagbago ang hangin. Isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw. Hindi galing sa lupa, hindi rin sa langit. Parang sabay-sabay na nanggaling sa lahat ng direksyon. Napatras ako nang biglang bumagsak ang isang makapal na sanga. Dumaan to sa harap ko. Ilang pulgada lang ang layo sa ulo ko. Sumingaw ang amoy ng nasusunog na tabako. Hindi ito tulad ng nauna. Mas makapal ang usok, mas mabigat. Parang pumapasok nga to sa baga ko. Hindi lang sa ilong. Diyos ko, naramdaman ko ring gumalaw ang lupa sa ilalim ng paa ko. Hindi ito lindol, sigurado ko, kundi parang may huminga sa ilalim nito. Dahan-dahan akong tumingala. Doon ko siya unang nakita. Isang figurang halos kasintangkad ng balete mismo. Makapalang balahibo, maitim, parang anino na nagkaroon ng laman. Ang mga mata niya kumikislap. Hindi pula ha, hindi dilaw, kundi parang baga ng apoy na malapit ng mamatay. Sa bibig niya may usok na umiikot, palabas-masok, parang buhay. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya gumalaw papalapit. Tinuro lang niya ang naputol na ugat. Tapos, narahan niyang iniling ang kanyang ulo. Parang magulang na nadismaya. Pasensya na! Yun ang nasabi ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ako humingi ng tawad kanino man simula pagkabata ko, pero sa harap niya parang wala akong ibang pagpipilian. Hindi na ako naghintay. Tumakbo ko pa uwi. Iniwan ko yung itak at ang kawayan. Ang lahat, wala akong nadala. Gabing yun, hindi ako pinatulog ng katahimikan. Walang huni, walang kuliglig, walang hangin. Parang pinipigil ang buong bukid. Nang sa wakas ay nakatulog ako, nanaginip naman ako. Nasa loob kami ng kwarto. Gising pa daw si Lia, pero hindi siya gumagalaw. Sa paanan ng kama may nakaupo. Ang kapre, malaki, halos hindi magkasya sa silid. Tahimik siyang nakatingin kay Lia at marahan. Sobrang dahan-dahan. Hinaplos niya ang buhok nito. Hindi marasa, hindi rin mapang-akit, pero parang nagbabantay. Gusto ko talagang sumigaw noon. Gusto kong gumalaw, pero hindi ko kaya. Nagising ako na may kirot sa dibdib. Sa tabi ng unan ko, may isang maliit na bato. Kulay puti, tuyo, parang matagal nang hindi nadadapuan ng tubig. Hindi ko alam kung saan galing, pero alam kong hindi yun panaginip lang. Pagkakita ni Mang Isko sa bato, napaupo siya. Mutya! Yan ang sabi niya. May mga kapre na may ganyan. Hindi lang basta nila binibigay. Pero para sa yan, Mang Isko? Yan ang tanong ko. Depende. Minsan para sa hiling, minsan naman ay para sa babala. Hindi ko alam kung alin ang mas kinakatakutan ko, na may kapangyarihan ng batong yun o na may kapangyarihan ng nilalang na nag-iwan ito sa tabi ng ulo ko.
Bago sumikat ang araw, bumalik ako sa balete. Nanginginig ang tuhod ko habang nilalapag ko ang bato sa paanan ng puno. Lumuhod ako kahit hindi ko alam kung kanino ko luluhod. Hindi namin sinasadya. Yan ang sabi ko. Hindi namin alam to eh. Tahimik lang ang paligid. Walang hangin, walang tunog. Pag uwi ko, napansin kong wala nang amoy ng tabako. At sa mga sumusunod na gabi, tahimik ang bukid. Pero ngayon alam ko na, ang katahimikan pala, hindi laging nangangahulog ang ligtas. Minsan, nangangahulugan lang ito na may nagmamasid. Pagpasok ng ikapitong buwan ng pagbubuntis ni Lia, bumalik ang mga bagay na inakala naming tapos na. Parang may gumigising muli sa ilalim ng lupa. Mas gutom, mas desperado. Una, ang mga hayop. Isang umaga, natagpuan ng kambing ni Aling Pining na nakabulagta sa damuhan. Tuyo ang katawan, parang sinipsip ang lamang loob. Sumunod ang manok ni Mang Turing. Walang sugat, pero walang patak ng dugo sa paligid. Sa gabi, ang mga aso sa baryo, sabay-sabay na umaalulong. Nakatingin sa langit na parang may sinusundan. Si Lia nagsimula ng hindi makatulog. May mga gabi na bigla siyang napapahawak sa tiyan niya. Napapaupo, hinihingal na parabang may pumipisil mula sa loob. Wala akong makita, wala akong marinig, pero ramdam ko ang takot niya. At unti-unti, nahahawa na rin ako. Si Aling Rosa ang tuluyang nagtanggal ng takip sa katotohanan. Hindi lang iisa ang aswang, yun ang sabi niya sa akin. Mahina ang boses, parang takot marinig ng hangin. Marami yan, nag-iiba-iba sila ng anyo. May bruha, may tikbalang, may vampira. Pero ang pinaka masiba sa buntis ay ang manananggal. Kinilabutan ako. Kinuwento niya kung paano sa araw normal ang itsura. Minsan maganda pa. Pero sa gabi, humihiwalay ang katawan. Lumilipad ang itaas. Naghahanap ng sanggol. Mahaba raw ang dila. Manipis. Parang dayami. Kayang sumuot sa pinakamasikip na siwang. Tinuruan niya ako ng dapat gawin. Asin, abo, suka, bawang. At isang latigo. Puntot ng pagi kung may makukuha. Hindi ko na tinanong kung sigurado ba siya. Sa mga mata niya alam kong nakita niya ito noon. Dumating ang gabi. Nawala ni isang ulap. Walang buwan, walang bituin. Parang sinadyang patayin ang langit. Narinig ko ang pagaspas bago ko pa nakita. Isang biglaang bagsak sa bubong. Mabigat. Sapat para manginig ang buong bahay. Sumunod ang tunog ng ayokong marinig muli. Ang dila, gumagapang, kumakaluskos sa kawayan. Sumigaw si Lia. Hindi sigaw ng gulat. Sigaw ng sakit. Parang may dumagundong daw sa tiyan niya. Parang may dumidiin mula sa loob. Nakita ko ang anino ng kisame. Gumagalaw. Paikot-ikot. Parang naghahanap ng eksaktong lugar. Lumapit ako at nakita ko ang dila. Sobrang haba. Basang-basa. Gumagapang sa pagitan ng kawayan. Sinusubukan niyang sumipsip. Hinampas ko to. Isang beses, 2 beses. Nang tamaan ng latigo ng buntot ng pagi, sumabog ang sigaw ng nilalang. Hindi yung sigaw ng tao. Parang pinagsamang iyak at galit. Mataas at matalim. Biglang umatras ang dila, parang hinila pabalik ng puwersado. Tumakbo ko palabas. Sa likod ng mga puno ng saging, nakita ko ang kalahati ng katawan. Ang ibabang bahagi ng babae. Nakahiga sa damuhan, nanginginig, parang may hinihintay. Doon ko binuhos ang asin at suka. Hindi ako nagdalawang isip. Narinig ko ang pagsirit. Parang laman na tinapunan ng apoy. Hindi na to nakagalaw. Pagbalik ko sa bahay, nakita kong anino sa langit.
Ang itas na bahagi, lumilipad. Pilit bumabalik sa kalahati niya pero hindi na siya makalapit. Parang may humihila pababa. Pagsikat ng araw, bumagsak siya. Tumama sa lupa ang katawan. Nangingisay. Unti-unting naging abo habang tinatamaan ng unang liwanag ng umaga. Wala akong naramdamang tagumpay. Wala ring saya. Parang may natapos pero parang may naiwan pa. Nagtipon ng mga tao sa baryo. May nagdasal, may nag-alay, may nagsabing tapos na ang sumpa. Patay na daw yung aswang. Si Lia, buhay. Ang bata, ligtas, gawa ko. Pero habang nagbubunyi ang mga tao, tumingin ako sa balete. Tahimik ito. Walang usok, walang galaw. At sa katahimikang iyon, may naramdaman akong mas mabigat kaysa sa takot. Nang napatay namin ay hindi ang tunay na banta, kundi isa lang sa mga pinadala. Hindi nagtagal ang kapayapaan. Parang hininga lang na hinayaan kaming malasap sandali bago muling lunukin ang dilim. Pinanganak ni Lia si Noel sa isang madaling araw na tahimik. Walang ulan, walang hangin, malusog ang aking anak. Malakas ang iyak. Nang ilagay siya sa dibdib ni Lia, nakita ko ang luha sa mata ng asawa ko. Luha ng pagod at saya. Doon ko naisip na baka tapos na talaga ang lahat. Pero nagkamali lang ako ng hinala. Baka sapat ng laban para tapusin ang sumpa. Pero may mga bagay na hindi napapansin agad. Hindi na sumama si Lia sa simbahan. Sa tuwing yayayain ko siya, sakit daw ng ulo niya o nahihilo o pagod. Kapag tanghali, nagiging irritable siya. Mainit pa rin ang ulo, madaling magalit, tapos biglang tatahimik na parang nauubos ang lakas. Kumakain siya pero pakiramdam ko kulang. Parang may hinahanap ang katawan niya na hindi pagkain. Minsan, nadatnan ko siyang nakaupo sa sahig ng kusina. Nakatulala lang. Okay ka lang ba? Yun ang tinanong ko sa kanya. Ngumiti siya pero hindi umabot sa mata ang ngiti. Akala ko postpartum lang. Pagod, hormones. Ayoko mag-isip ng mas masama. Hanggang sa gabing nagising akong mag-isa. Malamig ang hangin. Bukas ang bintana. At pamilyar ang amoy. Makapal, mapait, mabigat. Tabako na naman. Kasabay nun, narinig ko ang mahinang tawa. Hindi siya malakas, hindi rin masaya. Parang tawang alam mong hindi para sa'yo. Tinawag ko si Lia, ngunit walang sagot. Pagbangon ko, nakita ko ang kama. Walang katabi si Noel. Mahimbing ang tulog sa duyan. Lumabas ako ng bahay. Dinala ko ang lampara. Sa putik, may bakas ng paa. Pababa ng palayan papunta sa balete. Habang papalapit ako, lalong bumibigat ang hangin. Parang bawat hakbang may pumipigil pero hindi siyempre ako tumigil. Doon ko sila nakita. Sa ilalim ng balete, may isang anyo na hindi ko agad kinilala bilang asawa ko. Ang itaas na katawan ni Lia, nakalutang. Ang mga laman loob nakalaylay at kumikilos na parang may sariling isip. Nakaluhod siya sa tabi ng isang patay na pusa. Duguan ang bibig. Ngumunguya. Sa likod niya, nakatayo ang kapre. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya umaatake. Nakatayo lang, nakatingin. Ang mga mata niya, hindi galit. Hindi rin natutuwa. Parang malungkot. Parang matagal na niyang alam na mangyayari to. Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero ang nagawa ko lang umurong. Mabagal. Tahimik na parang takot na mapansin. Kinabukasan, hinarap ko si Aling Rosa. Hindi na siya paligoy-ligoy. Totoo, yan ang sabi niya. May dugo ang asawa mo.
Kinuwento niya ang tungkol sa lola ni Lia, isang babae raw na tahimik sa araw. Mabait, palasimba, pero may bulong-bulungan noon. Isang flying viscera sucker. Isang aswang na hindi nangangaso ng tao, kundi ng hayop. Sabi ni Aling Rosa, hindi raw laging direktang namamana ang sumpa. Lumalaktaw ito ng henerasyon. Tahimik pero naghihintay. Ay, kaya pala, ang nilalang na napatay namin noon, hindi palang pinagmulan. Isa lang siyang mandaragit na naakit sa buntis. Hindi siyang ugat ng problema namin. Si Lia ang pamana. At ang kapre, hindi pala kalaban. Nakagapos siya sa lupa, tagabantay ng balete, tagapag-ingat ng lihim ng pamilya. Siya ang pumigil sa iba, siya ang nagbantay kay Noel. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang asawa ko. Nag-ahanap ng bakas ng babaeng minahal ko noon. At andun pa rin siya, sa paraan ng paghawak niya sa anak namin, sa mga ngiting pilit niyang binubuo. Pero alam ko na rin ang totoo. Kasama sa pag-ibig ang kaalaman. At ang kaalaman minsan ay nakakatakot kesa sa kahit anong halimaw. At sa pagitan ng yakap ni Lia at ng anino ng balete, naintindihan ko na hindi lahat ng sumpa tumarating bilang kaaway. Ang iba tumarating bilang asawa. Nagdesisyon akong umalis bago pa ako magbago ng isip. Madilim pa ang langit nang buhating ko si Noel mula sa duyan. Mahimbing ang tulog niya. Walang kamalay-malay sa bigat ng desisyong binuo sa dibdib ko. Hindi ko na ginising si Lia. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang tingin niya. Paglabas ko ng bakuran, humakbang ako papunta sa kalsada palabas ng bukid. At doon, nagsimula ang pagtawa. Hindi ito malakas, hindi diretsahan, parang gumulong sa hangin. Pira-piraso, nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang halakhak ng kapre, malalim, mabigat, parang may kasamang usok. Huminto ako. Sa harap ko, unti-unting gumalaw ang lupa. Ang mga baging sa gilid ng daan gumapang, umangat, at nagtagpi-tagpi hanggang tuluyang harangan ng landas. Hindi ako pinagbantaan. Hindi rin ako sinaktan. Pinigilan lang ako. Marco! Lumingon ako. Nakatayo si Lia sa likod ko. Yakap ang sarili. Umiiyak. Tao ang anyo niya. Walang pakpak, walang sugat, walang anino ng halimaw. Isang asawa lang na natakot maiwan. Huwag kang umalis, Marco. Kaya ko to. Natututunan ko na. Sinabi niyang hayop lang ang kinakain niya, hindi tao, hindi bata. At sinabi niyang ang kapre ang nagturo sa kanya kung paano pigilan ang gutom, kung paano makinig sa lupa, kung kailan lalayo. Hindi raw sumpa ang lahat. Minsan, responsibilidad lang. Gusto kong maniwala. Pero naalala ko si Mang Isko. Ang mga kwento niya na ang mga nilalang sa bukid ay salamin ng tao. Nagiging halimaw kapag ginulo. Nagiging bantay kapag iningatan. Ang mga aswang daw, hindi laging dumadating bilang kaaway. Ang iba, pumapasok sa mga pamilya, nag-aasawa at namumuhay din ng tahimik. At ang mga kapre, hindi raw talaga sila masama. Mapaglaro, mapanlin lang, pero kapag may pinangako ka sa lupa, inaasahan nilang tutuparin mo. Tumingin ako kay Noel. Kung aalis ako, iiwan ko ang anak ko sa isang inang may sumpa at sa isang lupang hindi siya kilala. Kung manatili naman ako, tatanggapin kong bahagi na ng pamilya ko ang nilalang na dati pinagtatawanan ko lang. Nanatili kami. Lumipas ang mga taon, lumaki si Noel sa pagitan ng palayan at balete. Natuto siyang maglakad sa mga ugat ng puno na parang kilala niya ang hugis ng lupa. Minsan, sa gabi, ituturo niya ang dilim at tatawa. Parang may kausap na hindi namin nakikita.
May mga gabing magigising siya sa tunog ng pagaspas ng pakpak. May mga umagang may bakas ng paa sa putik na hindi kasya sa tao. At isang hapon, nakita ko siya sa tabi ng balete. Naglalaro mag-isa. Habang tumatawa siya, nagsimulang magtipo ng mga alitap-tap sa paligid niya. Hindi pa isa-isa ha, kundi parang tinatawag. Umikot sa kanya. Dumarapo sa balikat, sa buhok, sa kamay. Napansin ko rin ang usok. Manipis lang, halos hindi makita. Umangat mula sa pagitan ng mga daliri niya, parang hininga ng sinding posporo. Hindi ko siya pinigilan, hindi ko rin siya nilapitan. Sa sandaling yon, naintindihan ko na. Ang sumpa ay hindi laging sumpa. Minsan, pamana lang. Isang bagay na ipapasa kasama ng lupa, ng pangalan, ng mga pangakong binitawan ng mga nauna. Kaya kung may nakikinig man sa kwentong ito, tandaan nyo, hindi lahat ng halimaw ay nasa gubat. Ang iba, nasa pagkainan, niyayakap mo, pinapangalanan mo, minamahal mo, at higit sa lahat, ang mga pangako sa lupa at sa mga punong mas matanda pa sa alaala, hindi kailanman dapat binabasag. Wakas. Kung nagustuhan nyo ating story, please comment yes. At kung may real life stories kayo na gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangiz.